Magandang araw mga kababayan. Narito na ang pinakabagong ulat sa lagay ng panahon ngayong araw, August 11, 2026, Tuesday. Patuloy nating minomonitor ang mga sistema sa labas ng bansa na siyang nakakaapekto sa monsoon flow. Meron tayong nakikitang bagong sistema na mabubuo sa mga susunod na araw at posibleng tumawid or lumapit sa bansa. Para naman lagi kang updated sa lagay ng panahon, i-click mo lang ang subscribe button. Sa kasalukuyan, ang southwest monsoon o habagat ang pangunahing nakakaapekto ngayon sa Luzon kumpara sa mga nakaraang araw na mas malawak ang abot ng ulan. Ngayon ay mas nakatuon ang pinakamalakas na buhos sa ilang bahagi ng western Luzon at Mimaropa. Gayunman, nananatili pa rin ang posibilidad ng pabalik-balik na pag-ulan, makulimlim na panahon at biglaang thunderstorm sa iba pang bahagi ng Luzon dahil aktibo pa rin ang daloy ng hanging timog kanluran. Sa labas ng Philippine Area of Responsibility, patuloy na binabantayan si Tropical Storm Pelu. Ngayong umaga, ang sentro nito ay nasa layong 3,355 kilometers east of extreme northern Luzon. Taglay nito ang maximum sustained winds na 85 kilometers per hour. Malapit sa sentro, gustiness hanggang 105 kilometers per hour at kumikilos east-northeastward sa bilis na 25 kilometers per hour. Malayo ito sa bansa at wala itong direktang epekto sa kalupaan sa ngayon. Pero bahagi pa rin ito ng mas malawak na tropical activity na binabantayan sa hilagang silangang bahagi ng Philippine Monitoring Domain. Ang mahalagang punto ngayon ay ang epekto ng habagat sa Luzon. Kahit wala tayong direktang bagyong tumatawid sa bansa, ang southwest monsoon ay kaya pa rin magdala ng malakas na ulan kapag may sapat na moisture at kapag ang daloy ng hangin ay nakatuon sa western section ng bansa. Ito ang dahilan kung bakit ang Zambales, Bataan at Occidental Mindoro ang mas dapat tutukan ngayong araw dahil sila ang nakaharap sa direksyon ng hanging timog kanluran at mas mababa sa pagpasok ng monsoon clouds mula sa karagatan. Ngayong araw, inaasahan ng 100 hanggang 200 millimeters ng ulan sa Zambales, Bataan at Occidental Mindoro. Dahil sa southwest monsoon, ito ay heavy to intense rainfall. Sa ganitong dami ng ulan, posibleng magkaroon ng mabilis na pagbaha sa mga mababang komunidad, pagtaas ng tubig sa ilog at sapa at landslide sa mga lugar na nasa paanan ng bundok o may matatarik na dalisdis. Sa Zambales at Bataan, ang ulan ay maaaring lumakas kapag ang moisture mula sa West Philippine Sea ay tumama sa kabundukan. Kaya mas mabilis ang pagbaba ng tubig patungo sa mga bayan, kalsada at baybaying lugar. Sa Occidental Mindoro, direkta ring ramdam ang habagat dahil ang larawigan ay bukas sa hanging timog kanluran. Kapag tuloy-tuloy ang buhos sa lugar na ito, maaaring maapektuhan ang mga low-lying areas, mga komunidad na malapit sa ilog at ilang bahaging malapit sa baybayin. Posibleng may mga oras na hihina ang ulan, pero kapag may panibagong monsoon band na pumasok, maaari itong muling lumakas at tumagal ng ilang oras. May 50 hanggang 100 millimeters naman ang ulan ngayong araw sa Pangasinan at Benguet. Ito ay moderate to heavy rainfall. Sa Pangasinan, ang pangunahing babantayan ay ang mabilis na pagtaas ng tubig sa mababang lugar at sa mga ilog kapag ang buhos ay magtagal. Sa Benguet, mas mataas ang landslide risk dahil sa bulubunduking terrain kahit hindi ito kasama sa pinakamataas na rainfall range ngayong araw. Ang 50 hanggang 100 millimeters na ulan ay maaari pa ring maging seryoso kung ang lupa ay basa na mula sa mga naunang pag-ulan. Bukas, inaasahan pa rin ng 50 hanggang 100 millimeters ng ulan sa Zambales, Bataan at Occidental Mindoro. Ibig sabihin, kahit bumaba ang rainfall range kumpara ngayong araw, mananatili pa rin ang banta ng moderate to heavy rain sa mga lugar na ito dahil sila ay makatatanggap na ng heavy to intense rainfall ngayong araw. Mas sensitibo na ang lupa at mga drainage system kinabukasan. Kapag ang isang lugar ay nakaranas na ng malakas na ulan, mas mabilis nang magdulot ng pagbaha ang panibagong buhos kahit hindi ito kasing lakas ng naunang ulan. Maaring mas mataas pa ang aktual na dami ng ulan sa mountainous at elevated areas. Ito ay malaga lalo na sa Zambales, Bataan, Benguet at iba pang lugar na may kabundukan o mataas na bahagi. Kapag ang hangin may dalang moisture ay tumama sa slope ng bundok, napipilitang umakyat ang hangin. Lumalamig ito at mas maraming ulan ang nabubuo. Kaya may mga pagkakataon na mas malakas ang buhos sa bundok kaysa sa kapatagan. Bukod dito, maaaring lumala ang epekto sa mga lugar na nakaranas na ng significant antecedent rainfall. Kapag basa na ang lupa, mas madali itong bumigay at mas mataas ang posibilidad ng landslide. Sa forecast weather conditions sa Zambales,
Bataan at Occidental Mindoro ang inaasahang magkakaroon ng occasional rains dahil sa southwest monsoon. Ang occasional rains ay hindi mahina lamang na pag-ulan. Ibig sabihin nito ay may mga buhos na dumarating at lumilipas sa loob ng araw. Maaaring may pahinga sa pagitan ng mga ulan, pero kapag may aktibong monsoon band na dumaan, maaari itong magdala ng moderate to heavy rains. Sa tatlong lugar na ito, posibleng magkaroon ng flash floods at landslide dahil sa patuloy na epekto ng habagat. Para sa Metro Manila, Calabarzon, Pangasinan, Benguet, Tarlac, Pampanga, Nueva Ecija, Bulacan, Marinduque, Romblon, Oriental Mindoro at Camarines Norte, cloudy skies with scattered rains and thunderstorm ang inaasahan dahil pa rin sa southwest monsoon. Meaning, mas kalat ang ulan sa mga lugar na ito kumpara sa mga lugar na may occasional rains. Maaaring hindi tuloy-tuloy ang pag-ulan sa buong araw, pero may mga bahagi pa rin na makakaranas ng moderate to at times heavy rains, lalo na kapag may thunderstorm o mas makapal na ulap na dumaraan. Sa Metro Manila, ang mga pag-ulang dala ng habagat ay maaaring magdulot ng mabilis na pagbaha sa mababang kalsada, underpass, creekside communities at mga lugar na mahina ang drainage. Maaaring may mga oras na tila humihina ang ulan, pero mabilis pa rin itong bumalik kapag may bagong ulap na pumasok mula sa southwest. Sa Rizal, Cavite, Laguna at Batangas, mahalagang bantayan ng mga lugar na malapit sa bundok at ilog, lalo na kapag ang ulan ay sasabay sa thunderstorm. Sa Pangasinan at Benguet, ang kalagayan ay mas nakatuon sa ulan at terrain. Sa Pangasinan, maaaring magkaroon ng localized flooding kapag ang buhos ay tumagal o kung may tubig na bababa mula sa upstream areas. Sa Benguet, ang banta ng landslide ay mas mataas dahil sa matataas at matatarik na lugar. Sa Tarlac, Pampanga, Nueva Ecija at Bulacan, ang scattered rains at thunderstorm ay maaaring magdulot ng pagtaas ng tubig sa mababang barangay, lalo na kung ilang oras ng tuloy-tuloy ang buhos. Sa Marinduque, Romblon, Oriental Mindoro at Camarines Norte, posibleng maging pabago-bago ang panahon. May mga bahagi ng araw na magiging maulap, may pagkakataong uulan at may posibleng thunderstorm na magdadala ng mas malakas na buhos. Sa Oriental Mindoro, mas ramdam ang impluensya ng habagat dahil kabilang ito sa mga lugar na nasa Mimaropa region at maaaring madaanan ng monsoon moisture. Sa Camarines Norte, maaaring magdala ng scattered rains and moisture na umaabot mula sa habagat kasabay ng localized thunderstorm activity. Para sa natitirang bahagi ng Luzon, partly cloudy to cloudy skies ang inaasahan na may isolated rain showers or thunderstorm dahil pa rin sa southwest monsoon. Hindi kasing lawak ang ulan dito kumpara sa western Luzon, pero kapag nagkaroon ng severe thunderstorm, maaari pa rin magkaroon ng flash floods o landslide sa mismong lugar na tatamaan. Maaaring magsimula ang araw na bahagyang maaliwalas, ngunit sa hapon o gabi, pwedeng biglang dumilim ang kalangitan, kasunod ang malakas na ulan, pagkulog at pagkidlat. Para naman sa natitirang bahagi ng bansa, partly cloudy to cloudy skies ang inaasahan na may isolated rain showers or thunderstorm dahil sa localized thunderstorm. Sa Visayas at Mindanao, hindi pangunahing epekto ng habagat ang buong kondisyon sa lahat ng lugar, pero may posibilidad pa rin ng biglaang pag-ulan, lalo na sa hapon at gabi. Kapag ang thunderstorm ay naging severe, maaaring magkaroon ng localized flooding, pagguho sa matatarik na lugar at biglaang paglakas ng hangin sa mismong lugar na tatamaan. Dumako tayo ngayon sa hangin at kondisyon ng dagat para sa northern at western section ng Luzon. Inaasahan ng moderate to strong na hangin mula southwest. Ang coastal waters ay moderate to rough na may taas ng alon mula 2.1 hanggang 3.5 meters. Ito ang mas sensitibong bahagi ng marine forecast ngayon dahil direktang nakaharap sa habagat ang mga baybaying lugar sa Hilaga at Kanluran ng Luzon. Sa mga baybayin ng Ilocos Region, Pangasinan, Zambales, Bataan at Mimaropa, maaaring maging maalog ang karagatan lalo na kapag may kasabay na thunderstorm o mas malakas na bugso ng hangin. Para sa natitirang bahagi ng Luzon, light to moderate ang hangin mula southwest. Ang coastal waters ay slight to moderate na may taas ng alon mula 1.2 hanggang 2.5 meters. Mas mababa ang sea condition dito kumpara sa northern at western sections, pero hindi pa rin dapat baliwalain ang biglaang pagbabago ng panahon sa dagat. Kapag may thunderstorm na nabuo sa karagatan, maaaring pansamantalang lumakas ang hangin at tumaas ang alon kahit light to moderate lamang ang general wind condition. Para sa Visayas at Mindanao, light to moderate ang hangin mula south to southwest. Ang coastal waters ay slight to moderate na may taas ng alon mula 0.6 hanggang 1.8 meters. Mas banayad ang kondisyon dito kumpara sa western Luzon, pero ang isolated thunderstorm ay maaari pa ring magdala ng biglaang bugso ng hangin
at mas maalong kondisyon sa maliliit na bahagi ng karagatan. Kaya sa mga mangingisda at biyaheng pandagat, mahalaga pa ring bantayan ang aktwal na ulap, hangin at alon bago bumiyahe. Kung sisilipin gamit ang ibang weather models bukod sa tropical cyclone sa labas ng PAR na papalayo sa bansa, meron ding posibilidad na may mabuo pang sistema sa silangan na maaaring lumapit o tumawid sa Northern Luzon. Bukod dito, may isa pang maaaring mabuo sa kanluran at depende sa magiging galaw, posible nga itong tumawid o lumapit sa bahagi ng Luzon. Hindi pa tiyak ang lahat ng detalye sa ganitong kalayong outlook. Marami pang pwedeng magbago sa kilos at galaw ng mga sistema. Kaya mahalaga itong bantayan dahil ang mga ganitong sistema ay kayang magpalakas muli ng habagat. Kapag may tropical cyclone sa tamang posisyon sa silangan o hilaga ng bansa, maaaring mas humaba ang panahon ng pag-ulan sa Western Luzon. Sa inilabas na update naman ng Pag-asa kahapon sa kanilang long-range forecast, sa week 1 mula August 10 hanggang August 16, dalawang tropical cyclone ang naroroon sa northeastern portion ng Philippine Monitoring Domain, kabilang dito sa Pelu at ang tinutukoy na TC1. Sa ngayon, wala silang direktang epekto sa bansa pero nananatili silang bahagi ng mas malaking weather pattern sa rehiyon. Bukod dito, may TC-like Vortex 1 na inaasahang lilitaw sa northeastern boundary ng Philippine Area of Responsibility na may low likelihood ng tropical cyclone formation sa week 1. Ibig sabihin, hindi pa mataas ang chance na maging ganap na bagyo pero hindi ito dapat mawala sa monitoring. Sa monitoring dahil nasa sensitibong bahagi ito ng ating forecast area. Sa week 2, mula August 17 hanggang August 23, may dalawang TC-like vortices na posibleng mabuo sa loob ng Philippine Monitoring Domain pero mababa pa rin ang likelihood ng tropical cyclone formation. Ang TCLV2 ay posibleng lumitaw sa pagitan ng northeastern boundaries ng Philippine Area of Responsibility at Tropical Cyclone Advisory Domain. Ang TCLV3 naman ay inaasahang maaaring mabuo sa northwestern portion ng Philippine Monitoring Domain. Sa ganitong mas mahabang tanaw, natural na mas malaki pa ang uncertainty, kaya ang mas malinaw sa ngayon ay ang patuloy na epekto ng habagat at ang posibilidad na ang anumang bagong sistema ay muling magpapalakas ng ulan sa Western Luzon. Ang habagat ay hindi dapat baliwalain kahit hindi ito mismong bagyo. Kaya nitong magdala ng malawak na pag-ulan kapag napalakas ng mga tropical system sa paligid ng bansa. May mga pagkakataon na walang landfall, walang sentro ng bagyo na tumatawid sa kalupaan, pero ang ulan ay malabagyo ang dating dahil tuloy-tuloy ang moisture flow. Kapag ganito ang pattern, ang pagbaha ay hindi laging dahil sa isang biglaang buhos lamang, minsan ay resulta ng paulit-ulit na ulan sa loob ng maraming oras o ilang araw. Sa kasalukuyang setup, mas kapansin-pansin ang epekto sa Zambales, Bataan at Occidental Mindoro dahil sila ang direktang nakaharap sa habagat. Sa mga susunod na oras, maaaring magpalit-palit ang lakas ng ulan sa bawat lugar. May mga komunidad na maaaring makaranas ng mahinang ambon habang ang kalapit na bayan ay makaranas ng mas malakas na buhos. Itong karaniwang katangian ng monsoon rains at thunderstorm. Hindi pantay-pantay ang distribusyon ng ulan, pero kapag tumama ang mas makapal na ulap sa isang lugar, maaari nitong mabilis na itaas ang tubig sa kalsada at daluyan. Manatiling nakatutok sa mga susunod na updates tungkol sa lagay ng panahon. Maraming salamat sa inyong panonood at mag-ingat po tayong lahat.